Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong video dito ating hiniram kay sa iyong araw. At dito ay makikita natin na itong si Kirwin Espinosa ay kukunin pala ng ICC na isang napaka-importanting witness sa kaso ni Digong sa ICC. Kaya biglang merong nangyaring hindi maganda, di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Kayo na lang ang maghusga kung bakit merong nag-interes sa buhay ni Kirwin dahil dito sa palapit na rin na kaso at paglilitis ni Digong sa ICC. Well, narito ang video atin na panoorin courtesy ng Sa Iyong Araw. Sobrang lakas at sobrang bigat na testigo nito, Kirwin Espinosa. Pagkatapos mangyari ito kay Kirwin, handang-handa na daw siya laban kay FPRRD. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sir Kerwin, may nabanggit ka kanina na yung mga pulis may kinalaman dun sa war on drugs. Handa mo bang i-testify yan sa ICC kung sakasakali? Sa ngayon, sa nangyari sa akin, handang-handa ako. Kahit na anong mangyari, lalo na para mabigyan ng hustisya ang aking ama. Ayan, so itong si Kirwin kasi ay siya tong sanhi ng pagkakulong ni Leila de Lima. At sa pag-withdraw din ng testimonya ni Kirwin laban kay Leila ay nakalabas din si Leila de Lima sa kulungan. Kaya si Leila de Lima at Trillanes ay dalawang importanteng mga personalidad na nag-submit ng mga ebidensya sa ICC. Kaya siguradong itong si Kirwin ay kukunin din ito ni de Lima para magiging witness sa ICC. Kasi napakarami rin ng ang alam ni ni Kirwin tungkol sa mga illegal na transaksyon ng droga. At hindi lang yan yung mga namatay sa loob ng jail sa kapanahonan ng kanyang ama, at pati yung ama ni Kirwin ay doon din niyari sa loob ng jail. Kaya isa rin yun sa tibay na testigo itong si Kirwin Espinosa dahil anak mismo siya sa tinukhang na isang mayor doon sa loob ng kulungan. Paano nangyari na kulong na nga ay natukhang pa? Di ba? Sobrang-sobra naman. Alright, balik tayo sa video. Handang-handa ako. Handang-handa na raw Kahit na si anong Kirwin mangyari, Espinosa lalo na para versus mabigyan ng Duterte hustisya sa ang aking ama. pagtestigo sa ICC. Naku, sobrang lakas at sobrang bigat ng testigo na ito. May mga kwento na masyadong delikado para pag-usapan, pero ito, hindi lang kwento, isa itong Normal lang, pagsabog ng naawa ko sa katotohanan. kanya dahil Teka, matanda na siya. kilala mo ba kung sino ang handang tumarap? Kahit buhay pa niya ang kapalit. Pero bago natin sabihin kung sino, tanungin mo muna ang sarili mo, handa ka ba sa katotohanan na hindi mo akalaing lalabas? Kasi kung hindi mo tatapusin ito kaibigan, baka ikaw pa ang maiwan sa dilim. Ito sa panahon kasi ni Digong noon ay yung mga sinasabi niyang mga drug lord ay hindi lahat drug lord, kundi yung iba ay kalaban lamang niya, personal na kalaban o kalaban sa politika. Kaya itong ama ni Kirwin ay pinagbintangan na drug lord ng Albuera Leyte. Yun pala, ay alam naman natin si Espinido, yung mga dumali diyan, yun ang hitman ni Digong si Colonel Espinido yata yun. Taga dito yun, taga Surigao yun si Espinido. Di ba nagsalita yun laban kay Digong at sinabi niya lahat ang alam niya. Isa rin yun sa kukunin ng ICC. Kaya dapat hindi sila Digong magiging kampante. Kasi narito na si Kirwin. Si Kirwin ang pinaka-importante kasi ama mismo ni Kirwin ay biktima ng tukhang, ibig sabihin covered ito ng crime for humanity na kinakaso ngayon ng ICC kay Digong. Kaya napaka matibay na ito si Kirwin na witness dahil alam din niya ang kalakalan ng mga droga sa Pilipinas at meron siyang ituturo ngayon kung sino ang Lord of all drug lord na sinasabi. Okay, so napaka problematic ngayon nila Digong. Paano nila ito malusutan? Nandyan si Las Cañas, Matubato, Asierto, nandyan pa si Espinido. Maliban kung pinatahimik na yung si Espinido at Las Cañas, ay si Kirwin na lang ang naiwan dito na dapat pandagdag
doon sa ICC. Kaya ito'y parang mga bomba to na sumasabog eh. Pagdating ng September ba yon ang paglilitis kay Digong, ay meron talagang sasabog na puwet ng tao na parang shotgun ang pagsabog at magkalat ang amoy, di ba? Kasi wala na eh. Basta stress na stress ang tao, talagang sasabog ang puwet niyan. Dahil stress nga eh, hindi na makaano eh. Hindi na normal yung metabolism ng katawan niya eh. Kaya may sasabog na puwet at mga ngamoy. Di ba? Magkalat yung kanyang amoy. Ang mga amoy na yan na sinasabi ko ay yung kanyang mga kasalanan ay mabubulgar na. Alright, balik tayo sa ating video sa iyong araw. Sa isang live stream, oo, live mismo, isang pangalan ang muling lumitaw. Matagal na siyang tahimik, pero ngayon, handang-handa na daw siyang sumabog. Kerwin Espinosa, dati self-confessed drug lord. Ngayon, posibleng pinangating testigo laban sa dating Pangulo mismo, si Rodrigo Duterte. Pero teka, hindi lang basta siya nagsalita, may dahilan. At hindi ito simpleng drama. Noong Huwebes ng gabi, habang nangampanya si Kevin sa Albuera, Leyte, boom, may tangkang pumatay sa kanya. Pero hindi lang siya ang nadamay. Ang kanyang kapatid na si Mariel, kasama sa kanyang political slate ay sugutan. Isang minor de edad din ang nadamay. Ito ang medyo magagalit tayo at matatawa dahil sa ang reaksyon ni Guma dito ay sabi niya ay scripted at hindi magaling ang acting. Siyempre hindi artista si Kerwin, hindi talaga yan magaling mag-acting. Kung si Richard kaya ang pinaupo doon sa gym at saka binaril sa dibdib, ano kayang acting niya, di ba? Baka iiyak siya. Kasi ano siya eh, duwag siya eh. Ngayon, napakalaking ano niya ni Richard, napakalaking problema niya dahil yung rest house pala doon na yung compound na sinasabi na tinitirhan itong mga pulis na may daladalang 7 mahabang armas na walang lisensya. Ibig sabihin kung walang lisensya at mga bago pa na armas na ang gaganda, ibig sabihin yan, galing yan sa mga karamihan na nag-supply niyan ay mga milyonaryo na politiko. Diba? So, sino bang kayang bumili ng mga armas sa mga pulis? Hindi yung kanilang amo na politiko. At ito pa, ang mga pulis ay mayroong sariling armas yan. Pero wise ang mga pulis, hindi nila gagamitin yan. Kaya siguro ay binigyan sila o nagpabili sila ng bago at hindi rehistrado ng mga baril para walang balistik kapag nakuha ang mga slag nito. Pulis matulis eh, ay marunong talaga ang mga pulis. Ngayon, parang malaking operasyon talaga, di ba? Malaking operasyon ito dahil 7 na pulis, 2 malaking mataas na opisyal ang kasama at sumakay sa isang van, amigdat isang SUV. Ngayon, madali lang naman yan. Kunin ang plate number ng SUV, tingnan kung sinong may-ari, di ba? At malalaman kung sino ang may-ari ng SUV ay directly connected na talaga sa pagtangka na yun sa buhay ni Kerwin. Kaya ano eh, ang koneksyon dito ng matataas na opisyal sa Ormoc. Kaya dawit si Richard kasi isa siya sa mataas na opisyal dyan eh. Grabe no, talagang pinagplanuhan eh. Bagong-bagong mga assault rifles, hindi rehistrado, anong ginagawa sa isang SUV, bakit dala-dala ng mga pulis, at bakit nandun sila sa gym na malapit sa ginakampanyahan, binyo ng kampanya ni Kerwin, at ang layo-layo ng Ormoc. Ang Ormoc daw ay 15 minutes to 20 minutes bago makarating sa Albuera, Leyte. Kaya talagang sinadyang puntahan yun, di ba mga kababayan? Kaya sa panahon ngayon ay mayroon nang hindi nakakatulog dahil hindi nila nailigpit ng eksakto si Kerwin Espinosa. Drug lord man yan o sila ng best drug lord o
natatad ng sarili. Ito ang matinding dahilan. Ang kanyang ama, dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. ay napatay sa loob ng kulungan noong 2016 sa isang raid ng mga operatiba ng CIDG. Pero ang tanong, paano ka papatayin sa loob ng selda? Hindi ba't dapat doon kaligtas? Ang sagot ni Kerwin, hindi na raw siya papayag na ang ganitong klaseng kasinungalingan ay mananahimik. Grabe talagang kasinungalingan sa panahon ni Digong. Kung si Trillanes noon sinasabi ni Digong na bark dog si Trillanes at trilling, luko-luko daw ang utak ni Trillanes kasi habol ng habol sa kanya. Ngayon, ito na. Nagbunga ng pagsumikap ni Trillanes na mabulgar ang lahat. Ngayon, balik tayo dito kay Kerwin at sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay nakulong dahil sa frame up ni Digong. Pini-frame up lang yun ni Digong kung ano-ano ang pinagsasabi. Kasi hindi niya tauhan si Rolando Espinosa, yung ama ni Kerwin. Hindi yun linya ni Digong. Kaya yun, medyo magkaano siguro sila sa negosyo, baka magkalaban sa negosyo, kaya pinaligpit. Ngayon namihasa na sila pati anak pinaligpit nila. Ang nagpaligpit sa ama ni Kerwin ay siguradong yun din ng mga tao ang nagpaligpit ngayon kay Kerwin para manahimik na ito at hindi na ito makapag-iganti. Kasi takot sila baka manalo si Kerwin sa Albuera, sigurado namang manalo si Kerwin dahil mayroong mga constituency ang ama niya merong mga loyalista ang kanyang ama, kaya pwedeng manalo si Kerwin diyan sa Albuera. Ngayon kung magiging mayor si Kerwin ay mayroon na siyang power, di ba? Kaya kung sino man yung nagpa-deadball, nagpatipok sa ama ni Kerwin, ay siyempre matatakot yan na maging mayor si Kerwin, kaya pinahinto na ito, di ba? Kaya nga ginawa nila yung palpak na nila na pag-liquidate kay Kerwin. At pangalawa na teorya dyan ay dahil sa ICC ay malamang kukunin si Kerwin kasi yung ama niya ay biktima rin ng tukhang. So very solid na witness si Kerwin. Kaya ito rin yung pangalawang teorya ng mga kapulisan kung bakit ipaligpit si Kerwin, dahil importanteng witness doon sa ICC. Credible kasi mayaman at ama niya mayor na binaril sa loob ng kulungan. Bakit ba kayang barilin niyang sino bang papasok sa kulungan? Meron namang mga BGMP diyan, di ba? Bakit nangyari yun? Bakit napasok ng mga pulis ang BGMP? May mga baril din ng BGMP kahit na mga PDL ang nasa loob ng kulungan. Meron ding batas ang BGMP na hindi basta-basta pasukin ng ng ibang grupo na walang kaukulan na na mga papeles para sa gawing raid. At first time in the Philippines na yung loob ng prisuan ay pasukin ng tagalabas at merong babarilin doon. Grabe naman. May mga inchik pa nga doon, di ba? Sa hiwalay na insidente, may mga inchik na nakulong na ng mga drug lord. Yun naman daw ay hindi kalinya nila Digong sa kanilang negosyo ng mga inchik, kaya niligpit, pinasok din sa di ba, sa kulungan. Pero walang nangyari sa reklamo dahil sa panahon na yun si Digong pa rin ang presidente. Lahat ay takot, lahat ay tinakpan. Grabe. Tapusin natin tong ating video. Ito yung the ICC testimony. Pakinggan natin to. At ngayon, matapos ang lahat ng ito, kahit anong mangyari, I am ready. Yan ang linya ni Kerwin sa harap ng kamera. Handa na siyang tumistigo laban kay Duterte sa International Criminal Court. Hindi lang ito laban para sa hustisya, kaibigan. Ito ay laban ng isang anak na ninakawan daw ng ama. Pero bakit ngayon ang takot na nararamdaman ng marami sa pangalan ni Kerwin noon? Pero ngayon, takot ang sistema sa kanya. Dati siya nasa ilalim, ngayon siyang may hawak ng baraha. At isa sa barahang yun, maaaring bumagsak sa dating Pangulo.
Hindi pa ito ang wakas, kaibigan. Hindi pa nilalabas ang lahat ng ebidensya. Pero ang tanong ngayon ay hindi na magsasalita pa si Kerwin. Ang tanong ay, kaya ba ng bansa ang katotohanan na sinasabi niya? Kung ang isang taong minsang kinakatakutan ngayon ay maharap sa pinakamatas na hukuman ng mundo, ano ibig sabihin ito sa nakaraan nating lahat? Huwag kang kukurap, kaibigan, dahil sa mga susunod na araw, maaaring mabago ang kasaysayan. Ito talagang palagi tayong mabibigla kasi merong mangyayaring bago, in particular ay inline or nakalinya dyan palagi si Digong. Dahil mga ginagawa to ni Digong ito yung mga palpak na pinagawa niya o ginagawa niya na humahabol ngayon sa kanya, nagiging multo. Sino bang nagpaligpit dito kay kay Kerwin? Hindi kalaban niya sa politika ang una. Sino bang mga kalaban niya? Hindi mga kalinya ni Richard Gomez. Di ba? Sino ba si Richard Gomez? Realista ni Digong, DDS. Kaya konektado pa rin si Digong dito dahil nga itong merong hearing, merong balita-balita na kunin si Kerwin as a credible witness sa ICC dahil nga ang kanyang ama ay biktima ng tukhang